Praise the name of the Lord. Isang mapagpalang araw sa inyo muli mga kapatid sa pangalan ng ating dakilang Diyos. Tayo po ay sama-samang magpupuri sa ating Panginoon sa araw na ito ng pagsamba. Siya po ay ating dadakilain, siya po ay ating itataas. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos. Praise God. At sa lahat ng mga kasama sa dakong ito at sa mga kasama natin online, magsama-sama po tayong papurihan at itaas ang pangalan ng ating Panginoon. At pasisimulan natin ang gawain ito sa pamagitan ng ating pag-awit. I sing praises to your name. Amen. Hallelujah. Purihin natin ang ating Panginoon as we sing this song. Hallelujah. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Praises to your Hallelujah, praise the name of the Lord. Oh Lord, For your name is great and greatly to be glory to your name. Oh Lord, glory to your praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Oh Lord, For your name is great. for your name is great And greatly to be praised. For your name is great. Hallelujah. For your name is great and greatly to be praised. Purihin natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Let's give God the glory. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon, dakilain ang iyong pangalan, O God. Hallelujah. Glory to God, glory to God, glory to God. Amen, 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 amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Tayo po ay manalangin sa Panginoon. Dakila't mapagpalang Diyos. Sa umagang ito kami po ay lumalapit at nagpapakumbaba sa iyong trono. Dinadakila, tinataas ka namin. Nagpapasalamat kami sa buhay at sa privilege na yung binibigay upang kami ay malayang makapaglingkod at makapagpuri sa iyong pangalan. Pagpalain mo, Diyos, ang gawain ngayong umaga. Pagpalain mo ang lahat ng mga kasama namin sa ministeryong ito. Abutin mo ang pangangailangan ng bawat isa, O God. Pagpalain mo ang pagpapahayag na iyong salita. At gamitin mo, Panginoon, ang iyong mensahe upang magbigay ng panibagong kalakasan, panibagong pag-asa, Panginoon, hallelujah, at panibagong patnubay sa iyong mga anak. Gabayan mo yung lingkod na maging instrumento, Panginoon, ng iyong mensahe ngayong umaga. At ang lahat ng ito sa iyo namin ipinagkakatiwala at inaanggin po namin, O Diyos, ang iyong malayang pagkilos sa aming mga buhay. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat magsabing amen. At muli natin purihin ang Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Praise God. Praise God. Praise God. Praise God. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Dakilain ang kanyang pangalan. Glory to Jesus. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. At mga kapatid, tayo po ay dadako na sa salita ng ating Panginoon. At magbabasa po tayo ng talata mula sa John chapter 8 verse 32. Very familiar verse ang ating babasahin ngayon. And he shall know the truth, and the truth shall make you free. At inyong makikilala ang katotohanan, at ang katotohanan ay magpapalaya sa iyo. Pagpalain ng Diyos ang kanyang banal na salita at malaya na pong makakaupo ang bawat isa, mga kapatid. Amen. Hallelujah.
And ye shall know the truth, and the truth shall make you free. At inyong makikilala ang katotohanan at ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo. Nais ko pong magdala ng mensahe ngayong umaga sa pangalan ng ating Panginoon, Freedom in Christ. Freedom in Christ. Hallelujah. Kalayaan kay Kristo. Ang kalayaan, mga kapatid, ay masasabi nating ito po ay basic desire ng bawat tao. At ang isang taong malaya, mga kapatid, ay makakapamuhay ng masaya, makakapamuhay, mga kapatid, na mayroong pag-asa. At ang kalayaan, mga kapatid, ay walang katumbas na halaga. Amen. Ang freedom ay higit pa sa mga kayamanan. Hallelujah. Kaya kapag ang tao ay mayroong kalayaan, praise God, siya ay mayroong magandang buhay. Praise the Lord. May enjoy natin ang buhay kapag mayroon tayong freedom, mayroon tayong kalayaan. Maraming pagkakataon ng mga bansa ay talagang ipinaglalaban ang tinatawag na kalayaan. Ngunit sa umagang ito, mga kapatid, hayaan niyong aking talakayin, mga kapatid, ang kalayaan kay Kristo. Hallelujah. Ang kalayaan kay Kristo, mga kapatid, ay makikita po natin ito in contrast to the bondage of sin. Praise God. Freedom in Christ is seen in contrast to the bondage of sin. Tunay po na ang tao ay nakaranas ng pagkaalipin. Ang banal na kasulatan, mga kapatid, ay nagsasabi na ang tao po ay nagkasala at ang mga nagkasala ay naging alipin ng kasalanan. In the book of Romans chapter 6 verse 20 hanggang 23, babasahin natin sa wikang Tagalog, mga kapatid. Sapagkat nang kayo ay mga alipin ng kasalanan, kayo'y laya tungkol sa katwiran. Ano nga ang ibinunga ninyo sa panahong yaon sa mga bagay na ngayoy ikinahihiya ninyo? Sapagkat ang wakas ng mga bagay na yaon ay kamatayan. Datapwat, ngayong mga laya na kayo sa kasalanan at naging mga alipin ng Diyos, kayo ay mayroong inyong bunga sa ikababanal at ang wakas ay ang buhay na walang hanggan. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, datapwat, ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Hallelujah. Ang sangkatauhan ay nagkasala. Walang matuwid, wala kahit isa. At dahil sa ang lahat ay nagkasala, mga kapatid, lahat ay naalipin ng kasalanan. At ang pagkaalipin ng tao sa kasalanan, mga kapatid, ito ang nagdadala sa tao sa kapahamakan, sa kamatayan, na hindi lamang physical na kamatayan, kundi spiritual na kamatayan at patungo sa kapahamakang walang hanggan. Yan ang kalagayan ng sangkatauhan, mga kapatid. Ngunit tayo ay nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat nung hindi natin kayang palayain ang ating mga sarili sa kasalanan, ang Panginoon ay naparito. Amen. Ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Ang sabi ng Panginoon, I am the way, the truth, and the life. Siya ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makaparuroon sa Ama kung hindi sa pamamagitan niya. Ang Panginoon ang siyang daan ng kalayaan. You shall know the truth, and the truth shall make you free. Ang Panginoon, mga kapatid, ang tunay, praise God, na nagpapalaya sa mga tao mula sa kasalanan. Wala pong magaling na tao, walang halaga ng kayamanan sa mundo ang pwedeng magtanggal sa pagkakaalipin ng tao sa kasalanan. Ngunit nagpapasalamat tayo sa Panginoon, hallelujah, sapagkat ang Panginoon ay pumarito, siya ay Diyos, nagkatawang tao,
upang ang tao na naaalipin ng kasalanan ay kanyang palayain. Mga mananampalataya, tayo ay nagagalak na tayo pinalaya ng ating Panginoon. Hallelujah. At ang kalayaan na ito ay hindi natin nakuha sa sanlibutan. Hindi ito binayaran ng kahit sino, mga kapatid, maliban sa dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Ang taong namumuhay sa kasalanan ay walang kalayaan. Kaya mayroon po mga tao na gusto naman magbago, pero hindi talaga kayang baguhin ang sarili sapagkat ang makasalanan ay katulad ng nakabilanggo na hindi niya kayang palayain ang kanyang sarili. Ngunit salamat sa Panginoon, hallelujah, ang Panginoon ang siyang tunay na nagpapalaya sa atin sa lahat ng pagkaalipin ng pagkakasala. Kaya nga, sa lahat ng mga pinalaya ng ating Panginoon, hallelujah, ang pinaka magandang naranasan natin sa buhay na ito, mga kapatid, praise God, ay ang mapalaya tayo mula sa kasalanan. Sa mga sandaling ito, mga kapatid at mga kaibigan, kung mayroon tayong mga kaibigan na nakikinig ngayon at kilala nyo ang inyong sarili. Alam nyo ang inyong buhay. Kung nais yung magbago at hindi nyo kayang baguhin, laging nagsisikap ngunit nabibigo, may pag-asa po sa Panginoon. Ang pag-asa ay ang Panginoong Hesukristo na siyang katotohanan, na siyang nagbibigay ng tunay na kalayaan. Purihin ang Diyos sa buhay, mga kapatid. Hallelujah, glory to God. At dahil sa pagpapalaya na yan ng ating Panginoon, mga kapatid, nakapamuhay tayo ng isang kakaibang buhay. Praise the Lord. Hindi ka magiging masaya kung hindi ka malaya. Amen. Walang joy sa bondage, mga kapatid. Hallelujah. Kaya ang kalayaan kay Kristo, yung mapatawad tayo sa ating pagkakasala, yung pagsisihan natin ng ating mga kasalanan, at sa mga hindi pa nakaranas ng kapanganakang muli, magsisi at magpabautismo sa pangalan ng Jesucristo sa ikapagpapatawad ng kasalanan. Praise God, yan ang sinasabi ng Acts 2:38, mga kapatid, na ang taong makasalanan, naaalipin ng kasalanan, kailangan pong magsisi, magpabautismo sa pangalan ng Jesucristo sa ikapagpapatawad ng kasalanan at tatanggapin ang kaloob ng Espiritu Santo. Mayroong kalayaan, may freedom, mga kapatid, kapag tayo ay sumusunod, praise God, sa panuntunan ng ating Panginoon. Hallelujah. At ang kalayaan natin kay Kristo, mga kapatid, ito lang po ang masasabi nating tunay na kalayaan. Because our freedom in Christ provides lasting freedom beyond this life. Amen. Yung kalayaan na ito, mga kapatid, hindi ito kalayaan, mga kapatid ko, na pang dito lang. Beyond this life. Yung freedom na tinanggap natin kay Kristo ay mayroon pong lasting effect sa buhay natin, even beyond this life. Praise the Lord. Ang mga tao pong pinalaya ng Panginoon, ang sabi ng John 8:36, if the Son therefore shall make you free, ye shall be free indeed. Kung palayain nga kayo ng anak, kayo'y magiging tunay na laya. Tunay na malaya. Praise God. So lahat ng pinalaya ng Panginoon ay tunay na malaya. Yan ang dahilan kung bakit malaya tayong nakakapagpuri sa Diyos. Ang taong natatanikalaan, ang taong naaalipin, mga kapatid ng kasalanan, walang kalayaan. Walang freedom para mag-worship. Walang freedom para magbigay ng kapurihan sa Panginoon. Walang kalayaan upang mag-enjoy. Pero ang mga mananampalataya, pinalaya tayo ng Panginoon, praise God, at sa ating pong kalayaan, nagmumula sa Panginoon, hindi po tayo basta nahahadlangan ng mga bagay-bagay, ng mga circumstances, sapagkat ang kalayaan natin, mga kapatid ko, hallelujah, ay gawa ng Diyos, hindi po natin gawa. Tunay na tayo ay magiging malaya.
At kapag naranasan natin ang kalayaan na nagmumula sa ating Panginoon, hallelujah, tayo po ay magkakaroon ng privilege na maging servant ng ating Panginoon. Hallelujah. So yung mga taong naka-experience ng tunay na kalayaan kay Kristo, praise God, ito po yung mga taong naglilingkod sa Diyos. Ang paglilingkod sa Diyos sa mga taong hindi malaya ay pangarap lang. Ngunit kapag naranasan natin ang tunay na kalayaan mula sa Panginoon, praise God, magpapasimula tayong maglingkod sa Diyos. Si Apostol Pablo, mga kapatid, praise God, sa aklat ng Roma, chapter 1, verse 1, ay ganito ang pagpapakilala. Paul, a servant of Jesus Christ, called to be an apostle, separated unto the gospel of God. Si Pablo na alipin ni Jesucristo, na tinawag na maging apostol, ibinukod sa Ebanghelyo ng Diyos. Amen. Ito yung buhay, mga kapatid, ng servant ng Panginoon. Alam naman natin si Apostol Pablo kung anong karanasan niya sa buhay. Alam natin kung paano siya naging persecutor. Na dati siya po ay alipin, mga kapatid ko, ng maling prinsipyo, maling paniniwala. Ngunit nakilala niya ang katotohanan. Nakilala niya si Kristo at siya'y pinalaya ng Panginoon at siya ay naging servant of Jesus Christ. Ang dating persecutor ay naging servant ng ating Panginoon. Kaya ba ng Panginoon magbago ng buhay? Yes. Hallelujah. If we are in Christ, hallelujah, we have freedom. And if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away, and behold, all things are become new. Sino mang na kay Kristo ay bago ng nilalang. Amen. Ang Panginoon lang ang may kakayanang magbago ng ating pong mga buhay. At salamat sa Diyos, marami ang mga taong nagpatutuo na nung araw sila ay alipin ng kasalanan, alipin ng mga bisyo sa buhay, alipin ng mga gawa na hindi kalugod-lugod sa Panginoon, ngunit nung makilala ang Diyos na buhay, hallelujah, pinalaya ng Panginoon sa kasalanan, hallelujah, at nagkaroon ng pagkakataong maglingkod sa Panginoon. Purihin ang Diyos na buhay. Hallelujah. Sabi ng isang mangaral, nung siya ay makakilala sa Panginoon, ang sabi niya, nung ako ay wala pa sa Panginoon, ginagamit ko ang aking buhay, ginagamit ko ang aking panahon, ginagamit ko ang aking resources sa mga bagay na ayaw ng Diyos. Ngunit nung makakilala siya sa Panginoon, ang sabi niya, ngayon, ang aking buhay ay gagamitin ko sa paglilingkod sa Diyos. Alam niyo po ba? Kaya nga, yung kanyang paglilingkod sa Diyos, tinawag siyang maging mangangaral ng ating Panginoon. At siya, mga kapatid ko, ay naglilingkod sa Diyos bilang mangangaral, tagapag-alaga ng mga mananampalataya. Bagamat siya po ay may edad na, at the age of 67, siya po, mga kapatid ko, ay napakasipag sa paglilingkod sa Panginoon. At ang katwiran niya, kung nung araw ako'y makasalanan, ginagawa ko ang mga bagay na ayaw ng Diyos. Ngayong nakilala ko ang Diyos, maglilingkod ako sa Diyos hanggang sa huling hininga ng aking buhay. Ang mga ngaral na ito ay kinuha po ng Panginoon last week. At pagkatapos ng gawain, siya po ay kinuha ng Panginoon. He died at the age of 67, mga kapatid, at walang regret. Yung kanyang desire na maglingkod sa Diyos ay ginawa niya, mga kapatid, na buong buhay niya, buong lakas niya. Kinuha siya ng Panginoon na isang lingkod na tapat. Praise God. Buong buhay niya, inalay niya sa Panginoon. Pinalaya siya ng Diyos mula sa dating buhay. At siya ay naging servant ng ating Panginoon. Kung mayroon man pong pinakamaganda, pinakamasayang buhay, ito po ang buhay na naglilingkod sa tunay na Diyos.
Amen? Sapagkat alam naman natin, buhay natin sa mundo, pansamantala lang, natatapos ito. At ang pinakamagandang pagkakataon ay ang makilala ang Panginoon at paglingkuran siya ng buong puso. Kung ang buhay sa mundo ay pansamantala lang, mga kapatid, hallelujah, napakagandang gawin natin kung ano ang nararapat habang may pagkakataon tayo. Sa mga nais mapalaya sa pagkakasala, wala pong ibang paraan kundi ang Panginoong Jesucristo. Ilapit ang sarili sa Diyos. Isuko ang kasalanan, tanggapin si Kristo, kapanganakang muli. Praise God, sa tubig at Espiritu. At mararanasan natin ang tunay na kalayaan, kapuspusan ng Espiritu ng Panginoon. Praise God. At magiging masaya tayo sa buhay na to. Maglilingkod tayong may galak sa ating mga puso. Habang tayo naghihintay sa walang hanggan, ang ating pansamantalang buhay ay magiging makabuluhan. Yan ang buhay na malaya, mga kapatid. Praise God. Ang ating Panginoong Jesucristo sa paglilingkod, siya po ay naging example. Although kailanman ay hindi siya naging alipin ng kasalanan, ngunit yung larangan ng paglilingkod, yung pagiging example, praise God, ay ginawa ng ating Panginoon. Ang sabi po ng aklat ng Philippians, chapter 2, verse 5 hanggang 8. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, who being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant, and made or was made in the likeness of men. And being found in fashion as a man, he humbled himself and became obedient unto death, even the death of the cross. Ito ang buhay ni Kristo. Mga kapatid, magkaroon daw tayo ng kaisipang katulad ni Kristo. Na bagat siya ay nasaan yung Diyos, bagamat siya ay nasaan yung Diyos, hindi niya inaring kapantay ng Diyos. Kundi, mga kapatid, siya po ay nagpakumbaba. He made himself of no reputation and took upon him the form of a servant. Kinuha niya ang pagiging alipin, pagiging lingkod, mga kapatid. Hallelujah. At siya ay naging masunurin hanggang sa kamatayan. Ang paglilingkod sa Diyos, mga kapatid, ay hindi po dapat occasional lang. Ang totoong paglilingkod sa Diyos ay habang buhay na paglilingkod. Amen. Pansinin natin ang mga tao sa banal na kasulatan, mga taong naglingkod sa Diyos. Marami sa kanila ibinuwis ang kanilang mga buhay sa ngalan ng paglilingkod sa Panginoon. Na hindi lang po sila, mga kapatid, naniwala, hindi lang nila sinasabing tinanggap nila ang Panginoon, kundi ipinamuhay nila, isinapuso, praise God, ang kalayaang tinanggap kay Kristo at naglingkod sa Panginoon habang sila ay nabubuhay. Mga taong nagbuwis ng buhay sa Diyos, mga kapatid, masaya sila. May mga tao na katulad ni Esteban, mga kapatid, pagkatapos niyang, habang siya ay nangangaral, siya ay binato at siya ay namatay. Mga kapatid, ang sabi na banal na kasulatan, tumingala siya sa langit, mga kapatid. At pinagkaloob niya ang kanyang buhay sa Panginoon. Ang tunay na malaya ay mabubuhay na naglilingkod sa Panginoon. Praise God. Kahit mahirap, kahit may pagsubok, malaya pa rin nabibigyan ng kaluwalhatian ng Panginoon. Kaya nga po ang sabi ng 1 Corinthians chapter 15 verse 58, ganito ang sinasabi, mga kapatid, ng Biblia. Therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Itong encouragement ni Apostol Pablo. Hallelujah. Kaya nga, mga minamahal na kapatid, kayo'y magsitatag, huwag makilos. Bakit sinabing magsitatag, huwag makilos? Dahil sa mundo, ang daming trials. May mga struggles, may mga persecutions.
kundi tayo ay maging matibay, magpakatatag, huwag makilos, na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon. Yamang inyong nalalaman na ang inyong pagpapagal ay hindi walang kabuluhan sa Panginoon. Our labor is not in vain in the Lord. Kapatid, yung paglilingkod mo sa Panginoon ay hindi po yan baliwala. Hindi tayo naglilingkod sa Diyos dahil sa tradition. Tayo ay naglilingkod sa Kanya dahil mayroon tayong relationship. Praise God. Hallelujah. Kaya tayo ay motivated by love. Inibig tayo ng Diyos at inibig natin ang ating Panginoon at napakasarap maglingkod sa Diyos na yung minamahal. Hindi tayo makapaglilingkod sa Diyos ng pangmatagalan kung hindi natin iniibig ang Panginoon. Ngunit kung ating pong iisipin, aalalahanin ang ginawa ng ating Panginoon kung paano tayo minahal nung tayo ay hindi karapat-dapat mahalin, kung paano tayo tinanggap nung tayo hindi karapat-dapat tanggapin, kung paano tayo pinalaya nung tayo ay alipin pa ng kasalanan, mga kapatid, maaalala natin ang kabutihan ng Panginoon at tutugon tayo sa pag-ibig ni Kristo. Iibigin natin siya sapagkat siya ang unang umibig sa atin. Paglilingkuran natin siya sapagkat siya ang unang naging halimbawa, mga kapatid, na inalay niya ang kanyang buhay. Inalay niya ang kanyang sarili, mga kapatid. Praise God. Nang walang pag-aalinlangan, ibinigay niya ang kanyang buhay. Praise God. Upang tayo naman ay makakita na magandang halimbawa. Praise God. Na sa paglilingkod, ito po ay pinangungunahan ng Espiritu ng pagpapakumbaba. Ginawa yan ng ating Panginoon. Bagamat siya ay hari ng mga hari, ngunit siya ay pumarito, mga kapatid, siya po ay nagpakumbaba at siya po ay nag-anyong alipin upang ipakita sa atin kung ano ang ehemplo, anong example ng totoong paglilingkod. Amen. Praise the name of the Lord. Kaya, ano man ang mga bagay na pinagdadaanan natin sa paglilingkod, ang ilan sa atin, mga ilang dekada nang naglilingkod sa Diyos, hindi ito yung panahon para tayo manghina o huminto sa paglilingkod sa Panginoon. Kung kayo naman po ay bago pa lang na naglilingkod sa Panginoon, be excited. Sapagkat sa unahan ng mga taong naglilingkod sa Diyos, hallelujah, ay magagandang mga pangako ng ating pong Panginoon. Tandaan natin, mga kapatid, kung tayo ay sumasampalataya, nagmamahal sa Diyos, naglilingkod ng totoo sa Panginoon, hallelujah, sasamahan tayo ng Panginoon, praise God, at ang bukas natin ay nasa kamay ng ating pong Panginoon, praise God. Magtitiwala tayo sa Kanya sapagkat siya ay Diyos na totoong nagmamalasakit sa atin. Hallelujah. Sa mga taong tumanggap kay Kristo, binigyan ng Panginoon ng kalayaan, itinuring po tayong mga anak ng Diyos. Amen. At ang sabi ng John 1:12, but as many as receive Him, to them gave He power to become the sons of God, even to them that believe on His name. Sa mga tumanggap sa Kanya, sa ating Panginoon Kristo, ay binigyan ng kapangyarihan maging mga anak ng Diyos. Amen. Ang mga sumampalataya sa Kanyang pangalan. Masaya po ba tayo, mga tumanggap kay Kristo, na tayo ay tinatawag na mga anak ng Diyos? Binigyan tayo ng Panginoon ng kapangyarihan. Hallelujah. Power to become the sons of God. The sons and daughters of God, mga anak ng Panginoon. At ang sabi ng banal na kasulatan, Romans 8:16 and 17, the Spirit itself beareth witness with our spirit that we are the children of God. Amen. Ang Espiritu ng Diyos kasama ng ating Espiritu, the human spirit, ay nagpapatutuo that we are the children of God. Kaya pag nasa atin ang Espiritu ng Panginoon, mga kapatid, iyan ang witness. At kung tayo ay mga anak, sabi ng verse 17, and if children, then heirs of God, and joint heirs with Christ. Kung tayo ay anak, mga kapatid, tayo ay tagapagmana. Amen.
tagapagmanang kasama si Kristo. At kung tayo naman daw ay nag-suffer o nagdusang kasama niya, tayo naman ay luluwalhatiin kasama niya. Amen. Praise God. Hallelujah. So yung ating mga suffering sa paglilingkod sa Panginoon, hindi po yan kalugihan. Kung mayroon tayong mga struggle sa paglilingkod sa Diyos, hallelujah, ipagpasalamat natin ang privilege not just to enjoy God's provisions, but even the privilege to suffer for His sake. Sometimes, mayroong mga persecution. Hindi lahat ng tao matutuwa pag naglingkod ka sa Panginoon. Pero kung alam mo na pinaglilingkuran mo ay Diyos na may gawa ng langit at lupa, hari ng mga hari, Diyos na may-ari ng iyong buhay, ano man ang sabihin ng sanlibutan, magpapatuloy ka sa paglilingkod sa Panginoon. Hallelujah! Sapagkat siya ang tunay na Diyos. Mga kapatid, purihin ang ating Panginoon. Hallelujah! Praise the name of Jesus! Kaya salamat sa Panginoon. Napakaraming mga mananampalataya na nagbigay ng commitment sa Panginoon na kahit anong mangyari, mga kapatid, anumang mga trials, anumang mga pagsubok, anumang mga circumstances ang pinagdadaanan, nagpapatuloy sa paglilingkod sa ating Panginoon, nalalagpasan ng mga trials, kung minsan may darating uli ng mga trials, pero mga kapatid, hallelujah, the grace of God will always be sufficient. Mas dakila ang biyaya ng ating Panginoon. Pinatutunayan ng Diyos na kung tayo ay tunay na naglilingkod sa Kanya, tunay ang Kanyang pagkalinga sa atin. Hallelujah. At tayo ay pinalaya na ng Panginoon, sabi nga ng John 8:36 na binasa natin kanina, kung palayain nga kayo ng anak, kayo'y magiging tunay na laya. At ang tunay na malaya, mga kapatid, hindi ibig sabihin na wala kang affliction, wala kang struggle, kundi ang tunay na malaya ay nagagawa natin, praise God, ang kalooban ng Panginoon kahit may mga labanan. Hallelujah. Katulad halimbawa ng sinasabi ng Ephesians chapter 4, verse 22, up to verse 24. That ye put off concerning the former conversation the old man, which is corrupt according to the deceitful lusts. Mga kapatid, atin daw hinuhubad ang ating lumang pagkatao. Amen. Ang ating dating pamumuhay, praise God, ang ating old man, na kung saan ito po ay, sabi ng Biblia, which is corrupt according to the deceitful lusts. Amen. Yung old life, old self, yung ating buhay sa kasalanan, ay talagang hindi po kalugod-lugod sa Panginoon. Ngunit ano ang ginagawa ng Panginoon? Dito sa verse 23, and be renewed in the spirit of your mind. Magkaroon tayo, mga kapatid, ng pagbabago sa espiritu natin, mga kapatid, sa ating pong mga kaisipan. Ang mga mananampalataya, ang Panginoon ay nagsusupply ng spiritual renewal. Hallelujah. At ang ginagawa, mga kapatid ko, sa verse 24, and that ye put on the new man. Atin daw, mga kapatid, isusuot ang bagong pagkatao, which after God is created in righteousness and true holiness. Mayroon tayong bagong pagkatao na ito ay dapat na ating pong ibinibihis. Ito ang dapat nating ipinamumuhay at ang sabi ng Biblia, the new man is created in righteousness and true holiness. Yung bagong pagkatao, kaya nga ang sabi, mga kapatid, ni Apostol Pablo sa 2 Corinthians 5:17 na ang sino mang na kay Kristo bagong nilalang, yung pagkalalang sa bagong pagkatao, yung sinasabi dito, created in righteousness and true holiness. Yung bagong nilalang, mga kapatid, ay nilalang, praise God, ang bagong pagkatao sa katwiran at sa totoong kabanalan. At dahil diyan, nagkaroon ng bagong pagkatao, hallelujah,
At ito yung tao, mga kapatid, praise God, bagong pagkatao sa loob natin na kumikilala, hallelujah, at nagagalak sa katuwiran at sa totoong kabanalan. At yan po ang dahilan kung bakit ang mga taong ipinanganak na muli, praise God, ay mayroon pong kakayanan na ibinigay ang Diyos upang ipamuhay ang isang bagong buhay. Na hindi lang natin ito ginagaya sa iba, kundi ang Diyos ay naglikha sa loob natin ng isang bagong pagkatao, hallelujah, na pananahanan ng katwiran at kabanalan ng ating Diyos. Kaya nga po itong bagong buhay, hindi po ito, bagamat totoo nakakakita tayo ng magagandang halimbawa, pero hanggat hindi sa atin nananahan ang mga nananahan sa totoong malaya, hindi tayo magiging malaya. Napakahalaga na manahan sa atin, mga kapatid ko, ang Espiritu ng ating pong Panginoon. Sapagkat kung wala ang Espiritu ng Panginoon, walang totoong kalayaan. Sabi po ng 2 Corinthians chapter 3 verse 17, now the Lord is that Spirit. And where the Spirit of the Lord is, there is liberty. Ngayon ang Panginoon ay siyang Espiritu. At kung saan naroon ang Espiritu ng Panginoon, ay may kalayaan. Paano natin nararanasan ang kalayaan? Ang tunay na kalayaan? Kung tayo po ay pinananahanan ng Espiritu ng ating Panginoon, sapagkat ang tunay na kalayaan ay nasa Espiritu ng Panginoon. At kung saan man naroon ang Espiritu ng Panginoon, may kalayaan. At yung kalayaan na yun ay tunay na kalayaan. Mga kapatid na nakakasama sa pangangaral ngayong umaga, nais ko pong sabihin sa inyo na ang Panginoon ay patuloy na nagpapalaya. Ang Espiritu ng Panginoon ay patuloy na kumakatok sa puso ng bawat tao. Na ang sino mang taong magbubukas, hallelujah, at papapasukin ng ating Panginoon, hallelujah, ang Panginoon ay maglilikha ng bagong pagkatao, bagong buhay, mga kapatid, praise God, na kung saan ay pinananahanan ng Espiritu ng Panginoon, hallelujah. For where the Spirit of the Lord is, there is freedom, there is liberty. Hallelujah, praise the name of Jesus. Yan ang tunay na kalayaan, hallelujah, sa presensya ng ating Panginoon. Kaya nga, mga kapatid, ang sabi ng Romans 8:15, at dito po tayo magtatapos. For ye have not received the spirit of bondage again to fear, but ye have received the spirit of adoption, whereby we cry, Abba, Father. Hindi rin natin tinanggap, mga kapatid, ang espiritu ng pagkaalipin sa ikatatakot. Kundi tinanggap natin ang espiritu ng pagkukupkup. The spirit of adoption. Dati hindi tayo mga anak ng Diyos. Ngunit nung tanggapin natin ang Panginoon, sinuko natin ang ating mga kasalanan, tinanggap natin ang kapanganakang muli. Tayo po ay kalooban ng kapangyarihang mga anak ng Diyos, maging anak ng Diyos, at hindi natin tinanggap ang espiritu ng muling pagkaalipin sa ikatatakot. Tinanggap natin ang espiritu, mga kapatid ko, ng adoption. The spirit of adoption, mga kapatid, hallelujah, na kung saan nakakatawag tayo ng Abba, Father. Ang ibig sabihin, my own Father. Praise God. Ang ating Diyos ay minarapat na maging Ama natin. Bagamat galing tayo sa pagkaalipin ng kasalanan, niloob ng Panginoon na tayo ay Kanyang ibigin, tayo ay Kanyang mahalin. Praise God. At tunay na inalay ng Panginoon ang Kanyang sarili. Ibinigay niya, praise God, ang Kanyang buhay. Nag-alay siya ng Kanyang buhay, ng Kanyang dugo, upang tayo ay matubos. Mga kapatid, tinubos tayo, hindi sa pamagitan ng pilak at ginto. Pinalaya tayo. Hindi dahil sa anumang mga bagay sa mundong ito, tayo po ay tinubos ng dugo ng Panginoon. Binayaran niya ng Kanyang buhay. Praise God. At yan ang dahilan kung bakit tayo ay malaya. Panatilihin natin ang Espiritu ng Diyos ay nasa atin. Because where the Spirit of the Lord is, there is liberty. There is freedom.
Yan ang ating kalayaan kay Kristo. Mga kapatid, huwag natin payagan na maging alipin tayo ng kahit anong bagay. Huwag maging alipin ng kasalanan. Huwag maging alipin ng takot. Huwag maging alipin, mga kapatid, ng kagulumihanan. Kundi tayo ay mamuhay ng may kalayaan sa presensya ng ating Panginoon. Sa mga sandaling ito, lalapit tayo sa Diyos, mga kapatid. Alalahanin natin ang ginawa ng Panginoon. Tumayo po tayong lahat. Hallelujah. It's so good to remember the goodness of God. Alalahanin natin ang ginawa ng Panginoon sa ating mga buhay. Paano niya tayo tinubos at pinalaya? Hallelujah. Mga mananampalataya na kilala natin ang Panginoon, hindi tayo karapat-dapat sa Diyos. Pero inibig niya tayo. Pinalaya niya tayo. Marami sa atin pinagaling ng Panginoon sa karamdaman. Hindi dahil sa tayo ay karapat-dapat, kundi pinili ng Panginoon na sa halip na tayo itakwil, tayo ay Kanyang inibig. Hallelujah. Come on, amen. Kaya sarap alalahanin ang kabutihan ng Diyos. Pagbulay-bulayan natin ang kabutihan ng Panginoon. It's so good to remember your goodness, oh God. You saved my soul. You saved my soul and healed my broken body. You came to die. You came to die Just to set me free. just to set me free. Yes. It's so good to remember. It's so good to remember your goodness, oh God. You saved my soul. You say, Come on, amen. Hallelujah. Purihin natin ang Diyos, mga kapatid. Siya ang ating Diyos na nagpapalaya, nagpagaling sa atin. Hallelujah. you came to Ibinigay niya ang kanyang buhay upang tayo kanyang papalaya. set me free. Hallelujah. Glory to God. So good to remember your goodness, oh God. One more time. It's so good to remember. It's so good to Sabihin natin ang kabutihan ng Panginoon. Alalahanin natin kung gaano kabuti ang Diyos sa ating mga buhay. your goodness. Yes, Lord. Maraming salamat, Panginoon. Inibig mo kami. Hallelujah. It's so good to remember Yan ang dahilan kung bakit sa Kanya lamang. your goodness. Hallelujah. In Christ alone. Siya lang ang ating pag-asa. Hallelujah. Glory to God. Christ alone, I place my trust and Find my glory. Come on, amen. Dabihin natin ang Panginoon sa ating mga buhay. Amen. Praise God. Yes, sa Kanya lang tayo magtitiwala. Siya lang ang ating pag-asa, mga kapatid. Siya lang ang ating kalakasan. Yes, hallelujah. He is the source of our strength. The source of our hope. Yes. Siya lamang ang Panginoon Jesus lamang. Hallelujah, minsan pa. I place my trust and find my glory in the power of the cross. He
Hallelujah. Glory to God. Yes. Ikaw lamang, Panginoon. You are the source of our strength. You are the source of our hope, oh God. Thank you, Lord, for loving us so much. Thank you, Lord, for setting us free. Pinalaya mo kami, Panginoon. Hallelujah. Pinupuri ka namin. Sinasamba ka namin, O Diyos. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Salamat, Panginoon, sa tunay na kalayaan. Praise God. Thank you so much, Lord. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Praise the Lord. Praise the Lord. Misa pa natin purihin ang Diyos sa buhay. Luwalhati natin ang ating Diyos. Hallelujah. Yes, in the name of the Lord, in the name of the Lord, in the name of the Lord. Hallelujah. Glory to God, glory to God, glory to God. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Amen, amen, amen. Hallelujah. Tayo po ay manalangin sa Diyos, mga kapatid. Dakilang Ama, kami po ay lubos-lubos na nagpapasalamat sa tunay na kalayaan na iyong pinagkaloob sa amin. Noong araw kami ay alipin ng kasalanan, walang kalayaan ang aming mga buhay, ngunit dumating ka sa amin. Salamat, O Diyos, na nung kami ay naaalipin ng kasalanan, ng kalungkutan, ng kagulumihanan, nung kami ay naaalipin ng mga takot at pangamba, dumating ka sa buhay namin. At kami ay iyong pinalaya. At ang kalayaan na iyong pinagkaloob sa amin ay tunay na kalayaan. Kaya maraming salamat po. Pinalaya mo kami sa pagkakasala. Pinalaya mo kami sa kagulumihanan, sa mga pangamba at takot. Pinalaya mo kami sa kawalan ng pag-asa. Tunay nga, ng mga taong iyong pinalaya ay tunay na malaya. At ngayon kami po ay malayang nagpupuri sa iyo. Malayang sinasamba at itinataas ang iyong pangalan. Salamat, Lord, sa iyong mga salita. Salamat sa mga paalaala mo sa amin. Salamat sa pagmamahal mo sa amin. Salamat sa tunay na kalayaan. Pagpalain mo bawat isa, Panginoon. Mga kapatid namin na nagbigay ng panahon sa umagang ito. Sa iyo namin patuloy na pinagkakatiwala ang aming mga buhay. At patuloy kaming maglilingkod sa iyo. Nataglay ang tunay na kalayaan. Sapagat kung saan naroon ang iyong Espiritu, doon ay may kalayaan. Purihin ka, Panginoon. Pagpalain mo pagtatapos ng gawain ito, lahat ng mga kasama namin sa dakong ito at maging sa mga kasama namin online, pagpalain mo bawat isa ng iyong banal na presensya. Binabalik namin sa iyo lahat ng papuri at pagsamba in Jesus' name. Amen and amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to Jesus. Glory to Jesus. Amen. 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 Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen, mga kapatid. Maraming salamat po sa panahon na yung ginugol sa umagang ito. Salamat po sa inyong pagsama sa gawain. Ang biyaya at pagpapala ng Panginoon ay patuloy na managana sa ating lahat. Again, thank you so much and God bless us all.